Pero antay kayo. Tingnan niyo itong balitan to. Makikipagtulungan din ang Kamara sa Senado para maghanap ng pondo kontra cybercrime at ransomware attacks. Pwede rin daw gamitin ang unprogrammed fund ng 2023 National. Ayun na. Si Representative Elizalde ko. Ayun na. Fund na naman. Gamitin na lang yung pondo. So, ngayon may dahilan na sila para gamitin yung pondo. Utot nyo, amoy hininga. Yung totoo. Diba? So, it's all about money na naman. Para meron tayong dahilan. Sabi ko sa inyo, pag may problema, may krisis, merong solusyon. Pag may solusyon, merong makikinabang. Budget o sa savings ng mga ahensya. Bagamat iniimbestigahan pa ng DICT o Department of Information and Communications Technology kung may nanakaw na data sa pag-hack sa website ng Kongreso, may posibleng hacker ng pinagsususpetsahan. Just from the wordings alone, Tagalog, so we highly suspect that these are local threat actors. Mga local hacker din ang pinaghihinalaang nasa likod ng pag-atake sa Philippine Statistics Authority. Tanging mga nag-hack sa PhilHealth gamit ang Medusa ransom. Tingnan nyo ito ha. Itong natagpuan ni SAS. Rogando, ito si SAS, masyadong tinik talaga ito sa Congress eh. Buti na lang, nasa China ka na SAS. Pero tinik talaga ito si SAS eh. May natagpuan siya ha. Pakinggan nyo si SAS. Hi guys! So, eto na naman sinasabi ko sa inyo, lumitaw na naman yung hack page ng congress.gov.ph. So, this is 9:43 October 15 Sunday, pero tayo ng time zone. Eto na naman siya. If I go use the website address, congress.gov.ph, ayan na naman siya. Pero, pag yung direkta ako ng IP address nila, hindi siya hack page. Gets nyo? So, yun ang isang bagay na pinatutunayan ni SAS dito. Dalawa kasi yan, okay? Para sa mga hindi masyadong familiar sa website, meron yung IP address, yung numbers, yung pinapakita dito, yung hindi ko sure kung ano yung eksaktong number. Yun talaga yung address talaga. Tapos, iba yung parang host name, okay? Pagka nilalagay yung congress.com.ph, tama ba yun, .com.gov.ph, ang lumalabas yung hack. Pero kung titignan mo talaga yung website, hindi naman hack. So anong explanation nun? Ito ang maaaring explanation nun. Hindi naman po talaga na-hack yung website. Okay? Sa madaling salita, yung panlabas lang para magmukhang na-hack. So, parang ganito yan. Diba? Alam mo yung mga bar sa ibang mga bar, usually nangyayari to sa Japan. May oras lang sila. May mga umisi doon. May oras lang sila doon eh. Sarado na sila. Pero sa totoo lang, papatayin lang nila ilaw sa labas. Papatayin lang nila ilaw sa labas, pero sa loob, may mga nagfa-function pa. Okay? Ganon. So sa madaling salita, parang ganito to. Kunwari lang, hinak sila. So yung panlabas, yung domain name, yung kanilang pangalan lang, kunwari na-hack. Pero hindi talaga na-hack yung loob. Naintindihan nyo? So ano ibig sabihin nun? Merong narantado lang. Sa madaling salita, kunwari sarado lang, o kunwari na-hack lang, pero hindi naman na-hack. Para hindi natin alam kung tulad nga na sinabi ng isang kongresista, kailangan ng funds. Diba? Kailangan ng pondo. Yun ang kailangan dyan. Hack page, this is the website pag IP address. Ibig sabihin yung IP address na yan, tinuturo ni SAS na yan, yan yung talagang pinaka-content ng kanilang website. Okay? Diretso. Pero ito, pag
URL. This is 944. Sabi ko sa inyo ano siya lumulubog, lumilitaw ang kanyang hack page pag website. Ito yung video niya kahapon. Isang araw pa ito I think if not kahapon, I think no Saturday. Okay? Kasi pinanonood ko na to no Saturday. Tapos, yung balita kanina, dinown na daw talaga yung site. Kasi, na-access ng tao. Pag alam yung IP address, ma-access mo yung Congress, yung website ng Congress. Nagigets nyo? Ma-access mo. Nabubuking tuloy na palabas lang yung nahahack sila. Pautot lang yung nahack. Kaya ang ginawa ngayon, sabi nung Secretary General, dinown na daw nila yung page. Ay yung kanilang website. Booking na kasi. Yun ang totoo dyan. Yung website address yung nilalagay at hindi IP address. You do have two different websites. So this is not a case of hacking. Okay? This is a case of one page. Ito mo. Ayan pa rin siya nag-refresh na ako. Nandiyan pa rin siya Diba? Nandiyan pa rin siya. So, ayan diba? So ayan pa rin siya diba? Nag-refresh na ako. Ilang beses na ako nag-refresh. Tapos, tingnan nyo mawawala uli yan Mawawala uli yan. Tingnan natin kung gaano katagal naka-up yung hack version ng page. Kasi, ito yung hindi hack version. Okay? Pag pumunta ka sa page sa IP address mismo, ito yan. Ito. Okay? So, mag-refresh uli ako. Kasi isipin mo kung yung mga ordinaryong taong katulad ni Sas, alam yung ganyan, napakasimple. Yung mga teki lang, alam yan. Isipin niyo yan. Don't tell me hindi alam ng mga ng Congress yan o ng DICT na may ganyan, di ba? Pero pinalalabas nila, it was totally hacked. It was not. Hindi ho na-hack talaga yung buong page. Nandun pa rin pa. Di ba? Pag IP address mismo. I don't know if you can do this in the Philippines because I'm outside the Philippines. So baka pag sa Philippines, yung hack page yung lumalabas or naka-down yung website. But I am outside the Philippines. It's 9:45 p.m. October 15, Sunday. Pareho tayo ng time zone. So this is the hack page and this is the not hack page. Okay. So ito yung IP address, ito yung website address. Diba? Nakikita nyo? I-refresh na uli natin. Baka kasi mawala. Grabe, diba nandiyan pa rin? Nag-refresh na ako. Refresh again. Nandiyan pa rin. It's 9:46. Grabing hack-hackan yan. 9:46. Nandiyan pa rin siya. Hack page. Diba? Yan. Itong hack page. Alam mo, ito lang masasabi ko Usong-uso na nga scammer sa Pilipinas. Pati ba naman sa camera ginaganyan nyo? Ano? Hindi ako nagtatanong lang Congress, ini-scam nyo ba kami? Hindi, ini-scam nyo ba kami? Anong issue nyo dito? Tapos biglang nung nalaman ni Sas na booking sa taong bayan yan, bigla ninyong dinown yung buong page. Wow! Oh, 'di ba? Sabi nito, ang ginawa nila pinalitan ng settings ng DNS sa URL para pag time mo kunwari hack pero yung IP kasi hindi mapalitan doon talaga sa server. Correct nga. Ibig sabihin, parang pinalitan, yun nga yung kwento ko yung sa bar Parang pinatay mo lang yung ilaw. Parang kunwari wala na, stop na, wala na yung operation ng bar. Pero sa loob meron. Oh, maraming nangyaring ganyan nung yung pandemya. Yung mga KTV, akala mo sarado? Bukas talaga yung mga umisi sa Pilipinas. Kunwari, sarado sila, patay ilaw, walang tao, pero yung mga regular customer nila, alam na yun. Patay ang ilaw doon, pero pwede kang pumasok. Grabe, no? Ang dami na nga scammer na influencer. Pati ba naman ng Congress, gaganyan ninyo kami? Ano kayo ng wewe, oo.
Hindi, alam mo, nakakatawa eh. Kasi, ay nako, kawawa naman ang bayan natin kung magtatagal pa sa ilalim ni Romualdez itong kamera. Yun ang totoo. Kawawa talaga ang bayan natin pag magtatagal pa itong si Romualdez dyan. Sana yung mga matitinong congressman, kasi meron naman siguro dyan matitinong congressman, siguro hindi lang makapagsalita at hindi lang makapalag as of now. Pero yung mga matitinong pang mga kongresista dyan, sana gumawa kayo ng paraan para mawala yan sa leadership ng Kamara. Alam ko marami nang mainit ang ulo dyan kasi marami sa inyo hindi nabibiyayaan. Yung mga kaibigan lang ang nabibiyayaan. Bangon na kayo. Ha? Kawawa naman. O saan ito? Sana magkanto kayo ni Sas uli. Mas masaya kayo kesa kita. Puno kasi ng insecurity kay Sas yun, no? Hindi ako ganyan. Hindi ako mahilig yung sa... Alam ko naman mas matalino yan si Sas sa akin eh. Mas pogi lang ako. Joke lang, Sas. Anyway, eto naman. Bago tayo tumuloy sa isa pang malupit na topic. Eto, mas malupit tong topic na to. Ito talaga ang pinakamalupit na topic ngayong gabi. At gusto ko kayong samahan nyo ako dito. Okay po ba yun? Samahan nyo ako sa topic na ito dahil kayo ay involved sa topic na to. Panoorin nyo ito ha. Napaka-importante na ito, nitong topic na to. Para sa atin hula ito.